Sandali lang po ah. Morning, Senator. Sir, pala lang po. Sir. Bigyan niyo lang po ng tahan. Initial statement, sir. Baka meron ka na. After. Copy, sir. Tuluyan na ngang nagsampa ng kasong cyber libel at perjury sa Department of Justice si dating Senador Antonio Trillanes laban sa mga alleged DDS destabilizers at fake news peddlers na sina Attorney Livito Baligod, 18 ex-Marines, pati kina Mike Defensor, Jay Sonza, Lorraine Badoy at Cathy Binag kaninang umaga lang ngayong araw ng Huwebes, ika-8 ng Marso. Cyber libel and perjury, incriminate innocent person. Sir, 18 ex-Marines na kasama yung dalawa. Wala. Marami. Pero ikaw din si defensor, sir. Yes. Okay. Meron pa iba. Mamaya, isabihin ko ha. Are you... Doon daw. Pa-interview pagkatapos. Ayon kay Trillanes, direktang kaugnay ang reklamo sa kumakalat na aligasyon na umano'y tumanggap siya ng $2 milyong na suhol na may kaugnayan sa mga usapin sa International Criminal Court o ICC. Mariing itinanggi ng dating senador ang akusasyon at tinawag itong isang imbentong bribery scheme na sinadyang ipakalat upang sirain ang kanyang pangalan. Ang nasa likod nitong pagkilos nila na yan ay ang Duterte camp. So, marami pang ongoing yung investigasyon ngayon, ano? At marami tayong nalalaman. At kinalaunan, ito ang sasabihin ko sa inyo, ilan dyan sa 18 ex-soldiers na yan ay aamin kung sino talaga ang nasa likod nito at anong plano nila at kung ano man ang ibinigay sa kanila para kapalit nitong paglabas sila doon sa press con. Sir, ano initial? Lalabas na lang yan. Lalabas na lang. Antayin nyo yan. Ganun talaga. Doon talaga uuwi yan. Sir, paano niya nasabi na Duterte Camp? Meron po kayong initial evidence? Yes. Meron tayong... Unang-una, they stand to benefit most dito sa pangyayaring ito. Tapos, marami nang nakalap na ebidensya, no, impormasyon na nagtuturo doon sa grupo nila. Basta kinalaunan po, antayin nyo lang, lalabas kung ano talaga ang kung sino ang nasa likod nito, magkano ang buong proyekto na yan, ano ang kapalit dito sa mga ginawa nila at yon, kung sino ang nag-finance. Samantala, umaasa rin ang dating mambabatas na may maglalakas loob na bumaligtad sa hanay ng 18 dating sundalo na nagsabing sila raw ang naghatid ng mga maleta ng pera sa ilang opisyal ng gobyerno. Naniniwala si Trillanes na kapag may isa sa kanila ang magsalita ng buong katotohanan, mabubunyag umano kung sino talaga ang nasa likod ng kontrobersyal na kwento. Ito po, si Ombudsman Rimulya, pwede niyang sabihin kung ano man yung nakikita niya. Ako po, hindi ko pwedeng sabihin kung ano yung mga detalye ng mga meeting, kung sino nakausap, kung saan, kailan, dahil ito ay maglalagay sa peligro ng mga involved na tao. ICC investigators man o yung mga testigo na nakausap. So hindi ko pwedeng sabihin yan. At hindi ko ikinaila na since 2017 nakikipag-ugnayan ako sa ICC, pagkalap ng ebidensya, testigo, at lahat ng kailangan gawin para palakasin yung kaso laban kay Duterte. Yun po yun. Nililihis nila yung issue rito eh. Si Duterte kaya siya nasa dahig dahil inabuso niya yung kanyang kapangyarihan. Hinalal siya bilang presidente ng Pilipinas para pangalagaan ang bawat Pilipino. Pero anong ginawa niya? Pinagpapatay niya yung mga kababayan natin. At ito, pinagmamalaki nila yan ha. Walang pwedeng tumanggi na hindi nangyari yan. At ito, bukod pa riyan, natuklasan natin na yung palang ginagawa niyang pagpatay, pangtakip lang dun sa talagang pakay nila, which is to monopolize yung illegal drug trade kasi meron siyang sariling drug lord na kapartner, si Michael Yang. So pinagpapatay lang nila yung mga kompetensya nila tapos sila na nag-import ng mga droga dito sa ating bansa. Ganun lang yon. So yung mga Pilipinong pinatay, ginamit lang panakot sa mga iba't ibang institusyon na ating demokrasya para hindi sila
mapagsuspetsahan. Ayon naman kay Defensor na napasama sa kaso bilang DDS scriptwriter, isang malaking karangalan daw na mapasama sa kaso na isinampa ni Trillanes.